Okay mga idol, ginabay na tayo sa pagkukumpuni. May karagdagan lang akong follow up lang dun sa post natin na ito mga idol, ang ganyang modelo na fish stunner. At may pinaliwanag ako dun mga idol. At ito yung kanyang continuation. Ayan, napalitan na natin mga idol, yung mga nasunog. Bali, 4 lang ang sunog dyan. At yung mga resistor na yan, itong cooker capacitor, yung 4 na yon mga idol ay gumagana pa. At yung kanyang speed control o frequency control ay pinalitan din natin dahil medyo rusty na siya at corroded na, hindi na ganong nagko-contact mga idol. At ito lang ang gusto ko ipapansin sa inyo ay yung sinasabi kong dual transistor na driver ng gate ng MOSFET natin. Ito mga yon mga idol. At sinabi ko doon, i-check nyo yung PWM nya. Ito naman yon, bago kayo magpalit ng mga MOSFET mga idol at mga resistor. At yan yon mga idol, oh. Ang base at ang collector ay nag-leak na mga idol, o nag-high resistance pala. Kaya hindi na pantay yung dinideliver niyang threshold. 4 kasi yan, magkabilaan mga idol. Mas mataas ang dinideliver niya rito kaysa rito sa kabila. Kaya na overconduct ito mga idol at bumibigay at bumigay pala. At isa pa mga idol, kaya siguro na overheat yan at nagkaroon ng problema ay dahil sa ginawa nilang rewiring ng kanyang cooling fan. Ayan mga idol ha. Ang ginawa nila ay tinanggal ang positive nito at nilagay po dito sa may switch. Ayan mga idol. Tsaka lang aandar kapag ka pinindot yung kanyang switch. At pag binitawan na ay mag-o-off na rin yung cooling fan. Maling sistema yun mga idol. Kasi dinesign ito na matagal bago mag-off habang meron pang karga yung kanyang mga filter capacitor para maproteksyonan yung kanyang MOSFET o mga MOSFET mga idol. Kasi habang umaandar pa ito ay nagbibigay pa ng lamig dito sa kanyang heatsink para naman lumamig yung laman ng kanyang mga MOSFET mga idol. Kaya wag nyo nang babaguhin dahil protection din yan ng inyong unit. Mababa lang naman ang amperahe nito. Baka inaakala ng mga users mga idol ay matindi kumain ito ng amperahe. Mababa lang ito mga idol. Hindi pa nga yata umaabot yan ng 1 ampere. Ang nakalagay dito, tignan na lang natin para malaman din ninyo. Ayan, 0.17 ampere lang mga idol. Oh. Ang liit, ang baba ng kain niya. Kaya hindi dahilan niya para malubat agad yung inyong baterya. Kaya wag nyo nang babaguhin mga idol ha. Para tumagal ang inyong mga fish stunner. At fokusan nyo pagka mga ganon. May mga nasusunog na mga resistor mga idol. At IGBT. Huwag kayong kampante na magpapalit lang ng mga nakita nyong sunog mga idol. I-check nyo din yung kanyang PWM. Kasi kapag ka malulobat na yung baterya nyo o mali talaga yung kanyang threshold, mataas kaysa sa kabila, ay yung mas mataas ang masusunugan mga idol. Kailangan kasi pasok sa kanyang threshold para mag-operate siya ng tama at hindi mag-conduct ng sobrang init. Okay, mga idol, sana may nakuha kayo doon sa aking paliwanag. Medyo mahaba na naman tayo. Magte-test na lang tayo mga idol para makita natin na gumana na yung ating ginawa. Bumigay pa yung switch niya. Ay, ayun, mandar na siya mga idol. Ayan o. Baguhin lang natin yung kanyang frequency para malaman natin kung okay na talaga yung ginawa natin. Yung pinihit ko lang mga idol. Ayun, nagbago siya mga idol, bumaba. Okay, yung kanyang flip-flop.
bilisan natin ng konti. Yun, yung ganyang flip-flop mga idol. Ibig sabihin, gumagana na po, napagana na po natin yung kanyang sistema. Okay. Sana matandaan ninyo yung mga idol para magawa nyo ng tama yung pagre-repair sa inyong mga gamit. Pagka dini-DIY nyo, lagi kong paalala mga idol ha, ingat-ingat lang sa pagre-repair ng mga ganito. Kasi ay matataas ang voltahe na nilalabas ang mga ito mga idol. Maabot ito ng 580 pataas. Yan, kita nyo naman mga idol, medyo makintab siya. Kasi pagka natatapos kong gawin ng mga ito, sa tubig ginagamit ito, binabarnisan ko yung banda na ating pinaghinangan o pinagpalitan ng mga pyesa. Kaya kumikintab siya mga idol. At ganoon na rin sa mga linagay natin na bagong pyesa, ay binabarnisan din natin yan para kahit na pag natilamsikan siya ng tubig mga idol, ay hindi agad nasisira. Okay, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtitiyaga sa pagbibideo at pag-tutorial natin ng pagkukumpuni. Hindi man natin na ipapakita yung kung paano natin siya troubleshoot mga idol, pero sana ay makuha nyo sa mga konting paliwanag po natin. Kaya pala pinalitan ko yung lahat na yan mga idol kasi wala tayong ARF 1010E. Ang meron lang tayo ay P75 NF75. Kaya kailangan pare-parehas para yung buhat niya ng amperahe ay pare-parehas din mga idol. Kasi magkakaiba kasi ang amperahe nito. Iba kasi ang amperahe nito kaysa doon mga idol. Kaya kapag mas mataas yung isa, yung kabila lang ang bubuhat, yung mas mahina mga idol. Okay. Hanggang dyan sa muli mga idol. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi, magandang buhay.